Bakit ayaw man daw? Nahirapan tayo nun ah. Kasi yata yun, masigasaan eh. Umiyak yung gulong ah. Wow, lalim. Nakita nyo ba yan? Red horse, sarap sana. Fourth day yata ng biyahe natin ngayon. Ito yung hotel natin, ganda. Located just along the National Road. Europa Star Hotel. Yan. Okay. Hindi natin makakalimutan itong place na to. Ito yung hotel natin, ganda. Located just along the National Road. Europa Star Hotel. Yan. Okay. Hindi natin makakalimutan itong place na to. Sarap patulog. Alauna na tayo nag-check-in dito. May kasabay ako kagabi na isang rider. Tagig din ang bound niya. Bumakbak kagabi mula Matnog hanggang dito sa Kamsur. May convoy sa akin kasi mahina yung ilaw niya. So siguro malamang na nasa bahay na siya ngayon. Bakit ayaw man daw? Ay, manda na motor natin kanina momentarily. Nag-lose yata yung battery. Lobat. Pangalan niyo, sir? Ramil. Ramil, ayan, dito sa ano, RRM Trading sa Nabwa. Salute po, sir, thank you. Tulungan tayo ni sir sa problema natin sa motor. Lumawag pala yung battery. Nakauwi na tayo. Oop. Yun, saludo doon kay Sir Ramil dito sa RRM Trading. Basta mekanikong Bicolano, Turagan yan. Nahirapan tayo nun ah. Grabe yung anxiety natin kanina. Kala natin di maayos yung motor. Nag-install na tayo ng Lalamove para kumbaga last resort natin, in case na hindi gumana, hindi umandar. Kasi umiilaw yung panel eh. Duda ako na fuse. Kasi parang kasi kung fuse talaga problema, hindi talaga siya umiilaw talaga. Eh kaso every time na ginagalaw, yun,
umiilaw yung panel niya. Buti na lang nagising na yung mekaniko. Si Sir Ramil, shout out sa sir. Galing sa diagnostics. Kuwela din yung mekaniko si Sir Ramil, kuwela din. Ayan, dire-diretso na ulit tayo dito. Tapusin natin ito para hindi tayo masyadong gabihin. Breakfast sa Sipokot. Ngayon ang uwian ng mga bus na bound for Bicol. Ganitong oras. Hotel yata. Ano ba yun? CR? Dami naman. Hotel yata. Ayun, hotel nga. Queens Hotel. Ang disadvantage ng pagbiyahe ng araw, ayan, Bicol 1630. Ang disadvantage ng pagbiyahe ng araw ng Bicol to Manila, eto yung volume na sasakyan, marami. Kagabi dire-diretso kami, kaso kapag may lubak hindi mo makikita, magugulit ka na lang. Marami na rin palang hotel dito sa Kamsur. Very ideal sa mga traveler, sa mga, lalo sa mga rider, sa mga mahiling mag long ride. Buti nakita natin kaninon. Naga City, Iriga, Balatan. Ano school na to? Camarines Sur Polytechnic Colleges. Ayan, may pasok nga pala yung kaya traffic. Shoutout po sa mga estudyante dito sa CSPU, tama ah? Kamsur Polytechnic Colleges. CSPC. Shoutout po sa mga estudyante. Ayan. Ay, ganda ng building Ay, kala ko part pa ng school. LGU na pala to. Hindi tayo mahilig mag shortcut doon sa mga diversion na sinasuggest nila. Kasi na-enjoy natin yung mga tao, yung presence ng mga tao, yung mga sakyan. Pwede naman natin bawiin yan. Yung time na nasunog natin dito, pwede naman natin bawiin mamaya. Uy, aso yata yun, nasagasaan Pamilyang Bayan ng Nabwa. Ganda na simbahan dyan, hindi pa natin napapasok So nagmamadali na tayo. Para gagabihin din kasi tayo sa pagdating ng Manila. Bicol Isorog 809. Shoutout. Hindi ko maalala yung last na uwi natin kung ano oras tayo dumaan sa part na to. Tapos inabot tayo ng alas 9 nun.
nakarating tayo sa Taguig. Noong time na yun medyo mauulan na. Nalak ba to? Putik na dito yata ang tornilyo ah. So ko yan nalagyan. Makaga, ito rin no? Another hotel here dito sa Nabua. Ang Nabua kasi sa first income class municipality na. Buti pa nga dito sa Kamsur, yung mga hotel sa 800 lang. May ano na, equipped with ano na, wifi and aircon na. Another hotel, Regal Plaza. Daming hotel dito. Siguro saan kaya tayo kakain? Si Pokot? Bago o kaya doon na mismo sa Andaya. So yun, sa buong ride natin mula Manila hanggang Tacloban, tsaka itong pauwi, dito lang tayo nagka-problema sa Nabua. Nag-hotel lang tayo, tapos pag-ising natin kinamagan, ayaw na umandar ng motor natin. Natagtag yata sa biyahe. Although, meron pa pala tayo naging minor na problema kagabi sa motor sa motor lang. Yung plaka, lumuluwag siya. Ay naka-convoy sa akin kagabi, yung naki-convoy sa akin. Tinatanong ko sa maya-maya, naramdaman ko lalo lumalakas yung kalansing. Pag hinto ko, chinek ko, ayun, maluwag na maluwag na yung tornilyo sa plaka. So, hinipitan ko yung kabila, yung kanan. Hinipitan ko rin yung kabila, yung kaliwa. Tapos, a few kilometers after namin kumain doon sa may Kamalig bypass, sa Kamalig, after namin kumain doon sa bayan ng Kamalig, naramdaman ko, at nakarating na kami dito sa may part ng Kamsur, naramdaman ko lumalakas na naman yung kalansing, may kalansing na naman siya. So huminto ako, at the same time nagsabi na rin ako doon sa nakikonvoy sa akin na hindi ko siya masasamahan pa sa unahan, kasi maghahanap na ako ng tutuluyan dun dito nga sa Kamsur. Ayun, chinek ko yung plaka, yung tornilyo. Yung kabila naman pala yung lumuwag, yung kaliwa. So hinipitan ko ulit. At
Doon tayo huminto sa parang police station na hindi siya police post lang siya. Nakamalit lang. Baaw, nasa Baaw na tayo. Sabi ko kanina, ano ba yun? Sana nakauwi na yung mga kasabay natin nakamotor kagabi sa barko. Sana ngayong oras nasa mga bahay na sila nagpapahinga. Sana walang masamang nangyari sa daan kasi mahirap talaga bumiyahe ng gabi dito sa Bicol to Manila. Yung lubak, yung mga sasakyan mabibilis paggabi, malalaking sasakyan, mga inaantok na driver, mga puyat na driver, lahat ng dangers nasa gabi. Doble yung kalaban mo, pagod, yun lahat, daming ano. Tayo pinilit lang natin makarating hanggang Kamsur para konti na lang yung titirahin natin pagdating ng kinabukasan. Tsaka iba pa rin talaga yung takbo sa araw, mas mabilis ka talaga. Kasi sa gabi, kahit gaano kaliwanag yung ilaw mo, nakafocus ka rin talaga sa kalsada, sa lubak, nakabantay ka sa lubak kasi kawawa yung motor eh. Dami na natin sinagupang lubak sa Visayas, sa Quezon, tapos ngayon babalik na naman tayo ng Quezon. Ganda ng kalsada na to, papasok ng Pampili. Yung gitna medyo hindi maganda, parang C5. Mura mga gas dito. Ate, tabi. Suplado. Shoutout pala sa mga Naga Brats, mga member ng Naga Brat, mga classic riders dito sa Naga, sa Kamsur. Naga Brats. Malayo biyahe nito. Ay hindi, titinda lang. B4 Region 5. Ito yung Pili diversion. Yan. Laki man mong kumain. Lawak-lawak. Amihan 18118.
Bicol Restaurant na Bigs. Established 1983. Ito ang parang business district, bagong business district na mga showroom ng mga sakyanan dito. Dito yata, saan ba tayo kumain kahapon? Sa Naga din yata eh. Ano, isang araw pa pala yun. Sa Naga tayo kumain. Uy, BYD oh, laki. Kamsur. Nice. Central Bicol State University. Dati CSBC yan eh. Central Bicol State University. CBSC. Ngayon CBSC na siya. Since na-upgrade na siya na basta naging State University na siya. Naging from college status, naging na siya. Diyos mabalos. Tapat ng kampo. Camarines Sur Toyota.
Breakfast dito sa Pasakaw from Sur. Thank you po. Libmanan! Breakfast dito sa Pasakaw from Sur. Thank you po.
dito tayo sa may papuntang Daet. Hindi tayo kumaliwa doon sa may Andaya Highway. Dito sa Sipokot. Instead, dumiretso tayo. Naipit kasi tayo sa gilid ng ng truck eh. So nagdire-diretso na lang tayo. Siguro baka dito talaga. Try nga natin dito kahit medyo malayo. Pagka maganda naman ang kalsada eh, parang wala din naman yung yung distansya eh. Kaso may mga bayan-bayan yata dito ng mga madadaanan. Yun lang. Mukhang magtatagal talaga tayo dito. Dito na yata tayo sa sa Bituhang Manok ng Camarines Norte. Lamig. Nandito tayo sa may Atimonan, Quezon. Papasok pala tayo ng Old Zigzag Road. Pero dadaanan muna natin yung coastal na Atimonan. Ngayon lang ulit tayo nakapagdugtong ng footage. Kasi puno-puno na lahat ng SD cards natin. Tsaka yun. Kasi sa haba ng biyahe, hindi rin ako nakapag-upload during noong mga time na nasa hotel ako. Kasi puro nagawa ko lang pag nilipat ko lang yung mga files papunta doon sa phone. Inedit konti para mabawasan yung mga size. So mamayang gabi pala ako makakapag-edit pa rin. Final edit for uploading na. Yun. So hindi ko pala may recommend na doon dumaan sa Daet, sa Camarines Norte kapag kababiyahe Bicolor, mas maiging tiyagain na lang din yung Andaya Highway kahit na malubak. Kasi sobrang haba nung daan sa Camarines Norte, sa Daet. Napakaganda sana ng daan. Although meron siya mga konting may mga konting damage. Pero tapos meron din mga konting repairs. Pero napakaganda ng daan. Tapos makakatakbo ka ng hanggang 19. Makakatakbo ka doon sa daan. Ito yung bypass road. Lopez pa ata to. Lopez pa nga, Atimonan. Ayun, napakahaba nung at puro zigzag. Lalo yung palabas na dito sa Santa Elena. Hindi ko alam kung na-engkanto ko kanina kasi sa Google Map kung titingnan diretso yung daan. Pero doon puro zigzag yung mga dinadaanan ko. Walang katapos sa zigzag. Hindi ko alam kung na-engkanto ko kasi parang mystical nung nung lugar na yon. Yung mga puno lalaki. Napakalamig sa lugar na yun kasi yung bundok labo nandun eh. Nakakatuwa din, nakakita tayo ng mga dumagat doon, mga kapatid natin dumagat. Dati napanood ko lang yan sa Eyewitness, sa documentary ni Cara David yata yun. Cara David. Ayan, malapit na tayo sa Atimonan. 3 PM 3:15 Tuesday. May pasok mga empleyado, estudyante. Pero tsatsagain na lang natin yung traffic sa service road tsaka sa south. Kesa umikot pa tayo ng mas malayo pa. Pero kaya na natin yung Taysen. Ayan, Atimonan na to. Tapos mamaya Old Zigzag. Welcome Barangay Kalumangin. Sa Old Zigzag baka may mga makasabay pa tayo ng mga riders na pabalik na Manila. Marami tayong nadaanan doon sa unahan, sa likod. Pagod na ka, sakit na katawan ko. Gusto ko na lang matulog.
Pero yung isip ko, hindi man pagod na pagod, yung katawan ko lang masakit. Tapos bukas, sana walang pasok bukas, tulog tayo maghapon. Ganun din sa Thursday, Friday kasi wala tayong pasok. Timonan Seaside. Hindi ko alam kung kailan ulit tayo magkikita. Salamat lagi kang nandyan sa mga pamawi ng pagod, sa mga bumibiyahe ng Bicol, ng Visayas, Mindanao. Fishing oh. Lagi kang nandyan. Isa sa mga pamawi ng pagod. Ang pinakaunang pamawi ng pagod ng mga riders dito, ng mga bumibiyahe, yung Old Zigzag, then etong Atimonan Coastal, kasama na yung Serena, tapos si Mayon, syempre di mawala yun. Yun, papasok na tayo ng bundok ng Atimonan. Kanina pa natin nauunahan yung jeep na yun, lagi natin naabutan yung ano ba yun. Tapos kanina nagulat ako, meron tayong binubuntutan na yung kaninang madaling araw din natin na binuntutan, mga alauna. Siguro nag-stop over din siya ng matagal somewhere in Bicol or dito sa, kasi naabutan pa rin natin siya ngayon eh. Matalang ilang oras ako natulog, 5 hours ata, 6 hours. Tapos dito ko siya naabutan sa Lopez. Yung angas ng palo na mudguard na truck van. Ano kaya yun? Breakwater? Ay, port cat. Ay hindi, pantalan pala yan. Ba't ganun? Para may mga paus. Oo, daungan. Kasi may mga may mooring eh. May ng mooring, kawitan ng lubid, pang angkot, pang mooring. Itong mga to biglang papasok tapos biglang full stop. Bano dumiretso muna ng konti, kasi may buwelo yung mga nasa kuya ng mga estudyante, lumang bahay. Alright, papasok na tayo ng bundok Atimonan. Mamaya pa, coastal wallet. Same na experience natin na nagana tayo, North Loop. Pagdating ng Valenzuela, ng Bulacan, doon tayo masyado nahirapan talaga kasi puro traffic. Tumitingin sa side mirror yun ah.
lang ng asfalto. Yun, dito goods na. Scania. Tsaka talupad ka.
pala, no? Scania. Tsaka talupad ka.
Taas alon. Taas. Taba ako. Ang taba mo na. Nauuhaw na ako. Nauuhaw na ako. Gusto kong laklakin lahat yan. Akin na. Silver Star. Nasiraan. Mga biyaheng Samar. Silver Star. Tibay ni Tobias, 3 years na. Nakarating pa ng Visayas. Pa-check natin yung makina mo next time. Okay pa naman. Okay pa naman. Still performing well. Bobby's Liner. Magaling mag-refurbish yung mga Bobby's. Sabi yung mga refurbish daw yan mga unit na yan. Binibili nila from other bus companies. Siguro yung mga goods pa, medyo goods pa. And then i-refurbish nila. Malayo pa pala. Sana hindi pa malabot yung GoPro. Tingnan mo ang iyong palad. Paltos-paltos ka na. Tingnan mo ang iyong palad. Paltos-paltos ka na. Ano rides pa? Dami mo na ang problema. Nakuha mo pang umiti. Noipi ka nga. Lastig. Yan, malapit na tayo makiat. Doon na, sa dulo. Dami estudyante. May school pala dito.
Ayun, kaliwa. Old Zigzag Road. Naku, hindi man lang tayo nakapaghagis-hagis man lang dito. Wala kasi tayong lalagyan eh. Diba yan? Lagi na lang sila. Dapat pala magdadala ko ng kwintas. May ano, para kuhaan ako no. Lamig. Ewan ko sa'yo, kaya mo. Umiyak yung gulong ah. Parang mas matarik to kumpara doon sa kabila. Ayun pala, galing. Kaso dapat may ref ka nun eh. Wala akong ref sa bahay. Kaya papapaking ko ng papapaking yun. Grabing daan to. Check brakes. Check brakes. Check brake ups. Laking puno oh. Buena Vista Sport. Oy! Nangyari, full stop.
Know that the years is passing. Bakit ba pinagtitinginan tayo? Woo! Old zigzag. Maaga pa oh. Ayun oh. Ibaba niya. Salamat po. Wow, lalim. Nakita niyo ba yan? Way back 90s nung bata ako, hindi pa ganito to kaayos eh. Marami ka pang makikita mga sakyan dito na mga nahulog at hindi na na-retrieve. Mga 2000 lang ata to inayos sinemento eh. Buti nga na-retain yung puno na yun, iconic yan eh. Kala mo talaga meron eh. Wala pa tayong pambili big bike. Mag-scatter muna tayo, mag-scatter para magkaroon tayo pambili ng big bike. Ano nga ba ang big bike bibiling ko in case ano? Dalawa na lang. Hindi kaya sa akin okay na kahit ano, yung CB lang, yung CB kasi ang ganda ng tunog dun eh, Honda CB 400 yata yun. Gusto ko yung tunog nun. Ganun. Hindi siya yung parang trying hard na big bike. Ano lang. Ang kapit ng gulong natin na dalawa. Freddy Aguilar Store. Tall Fred. Inom muna tayo. Tayo'y nauuhaw na. Ang bang masarap ditong inumin. Juice. Palamig. Ano bang palamig dyan? Suka na lang kayo inumin natin. Oh, that the years is passing. Pahinga muna tayo. Long to find a messenger. Palamig sana eh, sarap na. May tropicana kayo, Nay? Red horse sana kaso babiyahe pa. Red horse sana kaso babiyahe. Magkano tayo? Magkano? 25. Red horse, sarap sana. Alright, 4:43, nandito tayo sa Tayabas Bypass Road with a great view of Mount Banahaw. Ayun o, natatakpan lang ng ulap. Tayabas Bypass, tapos sunod dito Louisiana. Hindi ko alam kung ayun.
4:59, nandito tayo sa Louisiana na yata to eh. O pa Louisiana. Basta hindi ko masyadong kabisado tong ano na to, lugar na to. Pero nakadaan ako dito. Malamig, medyo mambon. Parang ibig-ibig ko nang tanggalin yung gloves ko.